Tinamaan ng mga missile ang pinakamalaking natural gas deposit sa mundo na matatagpuan sa Bushehr province ng Iran. Nagdulot ito ng malaking sunog at usok na nakuhanan pa ng video ng mga dumadaan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Noong Miyerkules, March 18, 2026, naglunsad ang Israel ng airstrike na tumama sa South Pars gas field sa Iran, na itinuturing na pinakamalaking natural gas deposit sa mundo. Nagdulot ito ng malaking sunog at pinsala sa mga pasilidad sa Bushehr province. Bilang ganti, naglunsad ang Iran ng mga missile at drone attack laban sa mga energy facility sa Gulf, partikular sa Ras Laffan LNG facility sa Qatar. Nagdulot ito ng extensive damage sa pasilidad ng Qatar at nakapag-shutdown sa malaking bahagi ng kanilang export capacity. Nagbanta si US President Donald Trump na massively blow up o tuluyang pasasabugan ang buong South Pars gas field ng Iran kung muling aatake ang Iran sa mga energy site ng Qatar. Sinabi ni Trump na walang alam ang Amerika sa inisyal na pag-atake ng Israel sa South Pars, bagamat kinumpirma niyang suportado niya ang mensahe nito laban sa Iran. Ang escalation na ito ay nagdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng crudo, Brent crude, ng mahigit 5% hanggang 10% na nagpapataas ng takot sa global energy crisis. Sa ika-20 araw ng digmaan, as of March 19 hanggang 20, patuloy ang pag-atake ng Israel sa Tehran at ang pagganti ng Iran, na naglalagay sa panganib sa supply ng energy sa buong mundo. Dahil sa retaliation ng Iran, nag-utos ang Qatar na paalisin ang mga Iranian security staff sa kanilang bansa. Ang sitwasyon ay nananatiling napaka-tense dahil sa banta ng total destruction ng South Pars at ang pangako ng Iran na zero restraint kung muling aatakihin ang kanilang infrastruktura. Ang mga presyo ng enerhiya ay umikot na mula ng ang trapiko ng tanker sa Strait of Hormuz, na karaniwang nagdadala ng ikalimang bahagi ng langis ng mundo, ay nahinto sa pagbabanta ng mga pag-atake ng Iran. Mula nang ilunsad ang digmaan sa Iran noong ika-28 ng Pebrero, inubos na ng mga puwersa ng US at Israeli ang pamumuno ng Islamic Republic sa sunod-sunod na mga welga, ang pinakabagong pumatay sa pinuno ng intelligence na si Esmail Khatib. Libo-libong tao ang naiulat na namatay sa Iran sa pamamagitan ng pag-atake ng US-Israeli, ngunit ang Tehran ay nagpapakawala pa rin ng mga pag-atake ng missile at drone sa gitnang silangan habang pinipigilan ang mga supply ng langis. Samantala, noong March 19, 6 na pangunahing kaalyado ng United States ang naglabas ng magkasanib na pahayag, joint statement, na nagpapahayag ng kahandaan nilang tumulong sa pagtiyak ng ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. 6 na malalaking bansa, Britain, France, Germany, Japan, Italy, at Netherlands, ang nagpahayag ng kahandaang tumulong sa appropriate efforts upang siguraduhin ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ito ay tugon sa banta ng Iran at pagsasara ng mahalagang ruta na nagparalisa sa kalakalan ng langis. Sinabi ng Canada, Britain, France, Germany, Italy, Japan at Netherlands noong Huwebes na handa silang mag-ambag sa naaangkop na pagsisikap upang matiyak ang ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. Inundina ng 6 na bansa ang mga pag-atake ng Iran sa mga komersyal na barko at pasilidad ng energy sa rehiyon. Ipinahayag nila ang kahandaang mag-ambag sa mga nararapat na pagsisikap, appropriate efforts, upang muling mabuksan at maging ligtas ang Strait of Hormuz para sa pandaigdigang kalakalan. Ayon sa mga ulat, ang tulong na ito ay kasalukuyang nakatuon sa
preparatory planning, at hindi pa nangangahulugan ng agarang pagpapadala ng mga barkong pandigma para sa aktibong labanan, maraming bansa ang nag-iingat pa ring masangkot sa mas malawak na gyera. Ang hakbang na ito ay naglalayong patatagin ang pandaigdigang merkado ng energy dahil sa kasalukuyang pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na pinaka-importante choke point sa mundo kung saan dumadaan ang halos 20%, isang kalima, ng supply ng crude oil langis at liquefied natural gas, LNG, sa buong mundo, dahil sa blockade o harang sa lugar, libu-libong mandaragat, kabilang ang mahigit 6,000 Pilipinong seafarers, ang kasalukuyang stranded o hindi makagalaw sa rehiyon. Matatandaan, nagpadala ang Estados Unidos ng humigit kumulang 2,200 hanggang 2,500 na US Marines mula sa 31st Marine Expeditionary Unit, MEU, patungo sa Strait of Hormuz. Ang puwersang ito ay nakasakay sa 3 barkong pandigma, kabilang ang amphibious assault ship na USS Tripoli, at kasalukuyang mabilis na naglalayag mula sa Pasipiko patungong Middle East. Ayon sa mga ulat, ang deployment na ito ay bahagi ng Operation Epic Fury upang tugunan ang pagharang ng Iran sa mahalagang daluyan ng langis. May mga haka-haka at pagsusuri na maaaring sakupin ng mga Marines ang mga estratehikong isla ng Iran, gaya ng Karg Island, isang pangunahing oil hub, o iba pang maliliit na isla malapit sa shipping lanes. Ang pag-okupa sa mga islang ito ay nakikitang paraan upang pilitin ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz nang hindi na kailangang tuluyang sirain ang kanilang infrastruktura. Maaari ring maglagay ng mga armadong tauhan sa mga komersyal na barko upang protektahan ang mga ito laban sa pag-atake o pangungumpiska ng Iran. Halos 20% ng supply ng langis sa buong mundo ang dumadaan sa makitid na katubigang ito. Dahil sa epektibong pagsasara ng daluyan ng Iran, tumaas na ng hanggang 40% ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.